Dr. Love. Magandang gabi po sa iyo at sa lahat ng bumubuo ng Dr. Love. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang JC mula sa Nueva Ecija. 36 years old na po ako at meron na ring pamilya. Maayos po ang pamumuhay namin ngayon ng pamilya ko. Mayroon akong asawang matyaga sa akin at meron din kaming isang anak na lalaki. Masasabi kong masaya ang aming pamilya. Hindi man ganun kadali ang buhay para sa amin, pero lagi naman po kaming nakakaraos. Dr. Love, sa kabila ng pagkakaroon ko ng matiwasay na buhay, ngayon, kasama ang aking pamilya, ay mayroon po akong mapait na nakaraan. At ito po ang nais ko sanang idulog sa inyo. Nito kasing nakaraan ay nababagabag na naman po ang aking damdamin ng dahil dito. Dr. Love, bago ko pa makasama ang aking asawa ngayon, ay mayroon po talaga akong isang babae na gustong-gustong at handang-handa kong makasama noon at maging ina ng aking mga anak. College pa lamang po kami noon nang magsama kami. At nang makatapos nga kami sa pag-aaral sa kolehiyo, ay naisipan kong umamin na sa kanya. Total naman, simula na ng tunay na buhay para sa amin. At nasa tamang edad na nga po kasi kami. Hindi naman po ako nagulat nang sabihin niyang may nararamdaman din siyang espesyal para sa akin. Alam ko yun dahil never siyang nag-entertain ng ibang manliligaw at mas gusto niyang laging ako ang kanyang kasama. Dr. Love, sobrang saya ko noon. Feeling ko ay perfect na ang buhay ko na mga oras na yun. Sabay kaming nagtapos at ngayon naman ay sabay pa rin naming haharapin ang tunay na buhay. Kaya nga lang, Dr. Love, nang umabot na kami sa ika-7 buwan ng aming pagiging mag-on, ay biglang nag-iba siya. Tama po ang inyong narinig, hindi po dahan-dahan kundi biglaan ang pag-iiba. Nagulat na lamang ako isang araw na napakalamig niya na sa akin. Halos ayaw niya na nga akong kausapin. Pero tsinaga ko pa rin po. Umaasang sasabihin niya ang problema at maayos naman namin ito. Pero Dr. Love, matapos ang 1 buwan na pagkalamig-lamig niya ng pakikitungo sa akin at napakatamlay na relasyon namin, ay bigla na lamang siyang hindi na talaga nagparamdam. Opo, lumipat siya ng inuupahan, Dr. Love. Hindi ko na rin siya makontak pa. Grabe ang sakit na idinulot sa akin noon. Nabura ang lahat ng magagandang alaala, ultimo ang pagkakakilala ko sa kanya. Ang bukod tanging meron ako ay ang galit at paniniwalang hindi niya ako minahal dahil nagawa niya akong iwanan ng basta-basta na lamang nang wala man lang maayos na paliwanag. Ganoon lamang kadali niya akong binitiwan na para bang napakawalang kwenta ko lamang sa kanya. Matapos nga ng biglaan niyang pangiiwan sa akin ay lumipas ang ilang buwan. Sumubok ang kanyang kuya na makipag-ugnayan sa akin. Nag-message po siya na ang bukod tanging sinabi ay buntis si Danica. Nasaktan na naman ako sa nalaman ko at kung ano-anong hinuha ang nabuo sa isipan ko. Na kaya pala niya ako iniwanan ay dahil nagtaksil siya at nagbunga ang pagtataksil na yun. Sobrang solido na ng paniniwala ko na ito, Dr. Love. Kaya hindi ko na rin sinagot pa ang kapatid niya sa mensaheng yun at pinilit ko na ngang
makamove on. Ngayon po, Dr. Love, ilang taon na ang nakalilipas. At heto na nga, gaya ng sinabi ko kanina, mayroon na akong sariling pamilya. Ay meron din po akong panibagong nadiskubre. Muling nakipag-ugnayan sa akin ng kuya ni Danica. Bumati sa akin nito lamang pong nakaraang Pasko. At dahil nga po sa lumipas na ang sakit na iniwan sa akin ng kanyang kapatid, at meron din naman kaming pinagsamahan nitong kapatid ni Danica, ay nagawa ko na rin ang sumagot at mangumusta. Nagkwento siya ng tungkol sa personal niyang buhay, at matapos nga po ang aming kwentuhan, ay bigla niya uling nabanggit na si Danica ay hindi na raw nakapangasawa pa. Bigla po akong natahimik, Dr. Love. Nalito at medyo kinabahan. May halo ring pag-aalala ang nararamdaman ko sa puntong iyon. Papaanong hindi siya magkapamilya gayong nabuntis siya nang makipaghiwalay nga siya sa akin nung kami pa? Alam mo, Dr. Love, paliwanag ng kapatid niya, ang ipinagbubuntis pala noon ni Danica nang iwanan niya ako ay mula sa best friend ko mismo. Nang dahil nga po sa impormasyon na nalaman ko ay nabuhay na naman ang galit sa puso ko. Ang tindi, akala ko ay naka-move on na ako pero yung galit ay para bang fresh na naman na nangyari sa akin. Ganoon pa man, Dr. Love, ay pinilit kong ibahin ang usapan namin ng kapatid ni Danica para wag nang ipahalata sa kuya niya na nagagalit na ako. Pero ang mga sumunod niyang sinabi ang pinakadumurog sa puso ko. Pinagsamantalahan pala ng best friend ko si Danica noong kami pa. Nagkaroon pala ng pagsasampa ng kaso at kung ano-ano pa na hindi ko na nalaman pa. At sabay silang biglang nawala sa buhay ko. Ni walang nakarating sa akin na anumang alingasngas ng balita. At dito na nga po ako nagsimulang tumawag sa kapatid ni Danica para mas malinawan pa. Pero ayoko pong mag-type ng message. Matapos nga ang aming mga pag-uusap ng kuya ni Danica ay wala akong ibang gustong gawin kundi ang mapuntahan ang dati kong kasintahan. Gusto kong humingi ng tawad sa kanya. Hindi ko siya naipagtanggol, hindi ko siya nasamahan sa laban niya at wala man lang akong nagawa. Dr. Love, sobrang nasasaktan po ako ngayon. Napakarami kong pinagsisisihan. Gustong-gusto kong makita, makausap, mayakap si Danica pero hindi ko po alam kung papaanong sasabihin sa misis ko ito ngayon. Maiintindihan niya kaya ako? O baka magalit siya sa akin? Isa pa pong problema ko ay parang never naman pong nawala ang pagmamahal ko talaga para kay Danica. Natutunan ko lamang pong magtago sa galit pero hindi po ako talaga naka-move on. Ano po ba ang gagawin ko? Umaasa sa inyong payo, JC. Alam mo, JC, sa sitwasyon na kinaroroonan mo ngayon at sa mga nangyari, hindi talaga maiwasan minsan na maging mataas ang emosyon natin. At lalong-lalo na nga, dyan sa nalaman mo, nito lamang nakaraang Pasko sa pangungumusta ng kuya ng ex mo na si Danica. Sa ngayon ay huminga, kumalma, makinig at unawain ang mga sasabihin naman ni Kuya Poy para sa'yo. Ito lang JC, alam kong bugso ng damdamin yung nararamdaman mo ngayon na sinasabi mo na hindi ka naka-move on kay Danica noon. Pero ang ibig sabihin kasi niyan, kung di ka naka-move on sa kanya, problema yan. Sigurado yan sa pamilya na meron ka ngayon. Ito ang paliliwanag ko sa iyo. Mahal mo ang asawa at ang anak mo ngayon dahil hindi mo sasabihin sa kanila ang nasa unang parte ng iyong liham na masaya,
kahit pa nga kayo ay hindi man ganun kayaman, ay nakakaraos pa rin. Okay? Paliliwanag ko sa iyo, sigurado ako na mahal mo ang asawa at ang anak mo ngayon. Malinaw yan at hindi mo dapat na pagdudahan yung pagmamahal na yan. Ang nararamdaman mo ngayon, JC, ay gulat, awa at galit doon sa sumalbahing best friend mo sa dati mong kasintahan. Okay? Dahil ngayon mo lang nalaman ang mga bagay na ito eh. Dahil una sa lahat, naging malapit naman talaga kayo at sa isang idlap ay inakala mong iniwanan ka at inayawan ka lang nitong ex mo na si Danica. Pero hindi pala. Nang dahil pala dun sa revelasyon ng kapatid ng ex mo, alam mo, hindi ko rin nakikita rito, no? Na magiging problema pa sa buhay mag-asawa ninyo kung malaman man ito ng asawa mo. Papaano? Alam mo, dapat maging malinaw sa'yo na may mga bagay na hindi mo kontrolado. At isa nga doon, yun nangyari sa ex mo at sa pag-alis niya sa relasyon niyo noon. At isa pa na dapat mo malaman, anuman ang nararamdaman mo ay concern ng isang kaibigan na nagmahal. Okay? Concern. Pero hindi na yung pag-ibig pa na babalik para sa inyo dati. Okay? In fact, pwede mo nga sabihin sa asawa mo ang natuklasan mo ngayon. Na balita mula sa kuya nitong si Danica. Tingin ko bilang isang babae, baka nga samahan ka pa at damayan ka pa ng misis mo para lapitan at hanapin din naman itong ex mo na si Danica. Ang tanong lamang ngayon ay willing ba si Danica na makipagharap sa iyo? Pero sa ngayon, may papayo ko sa iyo, JC, sigurado ako, yakapin mo ang asawa mo, yakapin mo ang anak mo, sila na ang mahal mo ngayon. At si Danica ay merong sarili ring krus na pinapasan. Kaya ikaw ay magpatuloy lamang din sa buhay, pero hindi nga masama na ikaw at ang asawa mo ay damayan ang isang dating kasintahan na hanggang sa ngayon naman ay isa pa rin namang kaibigan. Hindi na mababago pa ng mga pangyayari ang katotohanan na yon. Kaya naman, JC, kumalma. Sabi ko sa iyo kanina, huminga, kumalma, at unawain ang mga pangyayari.